Dumating na ang digmaan sa Russia at unti-unting bumabagsak ang lipunan sa harap mismo ni Putin. Para sa Kremlin, hindi na ayon sa plano ang mga pangyayari at nanganganib na ang kanilang kapangyarihan. Una, dahil di kayang protektahan ng Russia ang sarili, gumagawa na ngayon ang mga pulis ng TikTok videos na nagtuturo sa mga Ruso paano tumakbo palayo sa mga drone. Ngayon, parang hindi pa sapat iyon. Si Putin ay natatakot at aktibong pinapatay ang internet sa buong bansa. Sabi niya, ginagawa ito para pigilan ang mga drone ng Ukraine. Pero ang totoo, para hindi malaman ng mga Ruso ang nangyayari sa digmaan. Dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, umaapaw na ang galit ng mga tao at lumalabas na ito sa publiko. Wala silang trabaho at ngayon hindi na sila makahanap ng trabaho dahil pinatay ang internet. Talagang winawasak nito ang pagkakabuklod ng lipunang Ruso. Umaalis ng bansa ang mahuhusay na manggagawa, doktor, inhinyero, at programmer sa malawakang paglikas. Mas malaking banta sa rehimen ni Putin ang ganitong pagbagsak ng lipunan kaysa pagkatalo sa Ukraine. Para kay Putin, perpektong paglalarawan ng digmaan ang TikTok video na ginagawa ng mga opisyal ng Russia. Kung may narinig kang kaluskos sa langit o ugong ng grass cutter, kung may makita kang hugis sa taas na 100 metro, posibleng ito ay walang taong sasakyang panghimpapawid. Magtago agad. Pwedeng itong gusali, ilalim ng daanan, paradahan o malaking puno na magpoprotekta mula sa shrapnel at shockwave. Huwag lumapit sa bintana ng apartment, delikado ang bubog ng salamin. Kung nasa gusali ka, bumaba sa mas mababang palapag kung kaya. Sa mas mababang palapag. Kapag may drone sa harap ng kotse mo, huminto, lumabas at maghanap ng masisilungan. Sa pagsabog, humiga at takpan ang ulo gamit ang mga kamay. Kapag may pagsabog, humiga sa lupa at takpan ang iyong ulo gamit ang iyong mga kamay. Bumangon ka pagkatapos. Mas mabuting dahan-dahang gumapang palayo o gumulong palayo. Sa gilid. Huwag magbahagi ng mga larawan at video ng mga walang taong sasakyang panghimpapawid sa social media sa kahit anong pagkakataon. Maaaring makatulong yon sa kalaban na magbago ng taktika at umatake muli. Ipinagbabawal ang paggamit ng radyo, mobile phone o anumang device na may Global Positioning System navigation habang nasa malapit sa bumagsak na unmanned aerial vehicle. Kung makakita ka ng unmanned aerial vehicle, huwag mo itong hahawakan o ang mga bahagi nito sa kahit anong pagkakataon. Maaaring ito ay may lason o sumabog. Agad na lisanin ang lugar na ito. Tumawag sa numerong 112 kumusta. Sa operator, ibigay ang kompletong impormasyon, oras at lugar ng natagpo ang unmanned aerial vehicle. Makikita ang information sa unmanned aerial vehicle attacks sa app ng Ministry ng mga pang-emergency na situation ng Russia. Laging mag-ingat, tandaan na ikaw ang susi sa kaligtasan. Maging mapagmatsyag at maingat. At tandaan, nagsisimula sa iyo ang kaligtasan. Alam mo, hindi naman masamang ideya yan. Sa tingin ko, may ilang mahahalagang hakbang na di nabanggit ng opisyal na iyon na dapat ibinahagi sa mga Ruso. Subukan ko ngayon. Sige, makinig kayo mga mamamayan ng Rusya. Kung makarinig kayo ng ugong sa himpapawid na parang tunog ng grass cutter, maaaring ito ay isang unmanned aerial vehicle. Ang pinakamainam na paraan para maprotektahan ang sarili mo sa ganitong sitwasyon ay tawagan ang iyong pinuno at sabihin sa kanya na itigil na ang pananakop sa ibang malayang bansa. Ipinapangako kong 100% gumagana ito palagi. Pag nakinig siya, hihinto ang mga drone. Ngayon, sana madub natin ito sa Ruso at mailagay sa Russian TikTok. Pero pakiramdam ko mahihirapan tayo. Alam nyo na, talagang nahihirapan ang ekonomiya ng Rusya dahil sa mga drone. 40% ng kapasidad ng pagpipino sa Rusya ay di gumagana. Dahil dito, 57 rehiyon ang nahaharap sa krisis sa gasolina. Sobrang lala ng sitwasyon. Kaya nagpatupad ang Rusya ng limitasyon sa pagbebenta ng gasolina. Sa ilang gasolinahan, 10 litro o 3 galon lang ang pwedeng bilhin. Dagdag pa rito, napipilitan na ngayong mag-angkat ng langis ang Rusya mula sa Belarus. Sa wakas, natupad na ni Putin ang ipinang niya. Hindi na gasolinahan ng mundo ang Rusya. Ito ay dahil hindi niya mapigilan ang mga drone ng Ukraine. Pero sinusubukan naman niya, aaminin ko, dahil sa Rusya,
may kakaibang nangyayari. Pinapatay ang internet sa buong mga lungsod ng sabay-sabay, basta na lang bigla. Ayon kay Putin, ginagawa ito laban sa drone ng Ukraine. Pero may mga Rusong hindi sang-ayon dito. Pakinggan mo ito mismo. Sa madaling salita, gumagawa sila ng mga video na ganyan. May meeting ako ngayon, nag-ayos pa ako. Hindi ako makapunta dahil sa trabahong ginagawa sa gitna. At ano sa tingin mo? Nag-drive lang ako ng paikot-ikot, hindi ako makaliko at talagang hindi ko na kaya. Kaya, naiintindihan mo, pupunta rin ako sa Kamkada. Kailangan kong pumunta doon kasi hindi ko maintindihan. Naiintindihan kong kailangan kong pumili ng kaliwa or kanan dahil walang malinaw na likuan sa Firskaya. Pero kita mo, paikot-ikot ako hanggang sa tuluyang maligaw. Nagmaneho lang ako ng 1 oras. Hindi ako nagbibiro. Tatakas na lang talaga ako kasi kailangan kong pumunta sa Moscow Ring Road. Ang U-turn, nakakainis talaga. Mga bagay sa Kimki, lumilipad ng walang navigator. Sobrang na-offend ako, nakakahiya lang talaga na hindi ko magawa. Na-offend siya, yun lang. Kita mo, si Putin ay nagja-jam ng global positioning system pati cellular internet para guluhin ang mga drone na ipinapadala ng Ukraine. Makes sense naman kasi gumagamit talaga ng internet at global positioning system ang mga drone ng Ukraine para mahanap at masira ang target nila. Mas nahihirapan ang mga mamamayan ng Russia kaysa sa mga Ukrainian dahil natatamaan pa rin ng mga Ukrainian ang kanilang mga target. At base sa mga video na nakikita ko mula sa social media ng Russia, parang mas gusto pa ng mga Russian na masunog ang mga refinery nila kaysa mawalan ng internet. Hindi ko sila masisisi. Ngayon, alam nating ginagamit lang ni Putin ang issue ng drone para mas higpitan ang kontrol niya sa internet ng Russia. Gusto niyang dagdagan ang sensura dahil hindi akma sa plano niya ang takbo ng digmaan. Hinarang ng mga autoridad ng Russia ang tawag sa Telegram at WhatsApp at pinipilit ang mga tao na mag-download ng bagong app na Max. Ang problema lang, ang app ay ginawa ng Kremlin at ito rin ang namamahala dito. Kaya mukhang mas hindi nababahala si Putin sa mga drone, kundi mas nababahala siya sa mga mensahe ng mga tao at kung ano ang pinag-uusapan nila sa mga tawag. Kaya kung nasa Russia ka, dapat mong malaman na kayang makita ni Putin ang lahat. Napakiramdam ko ay talagang kaya niyang makita ang lahat. Bagamat bagong app ito, hindi na niya ito tinatago ngayon. Pero kahit ganoon, may mga tao pa rin sa Russia na hindi alam ang nangyayari. Panoorin natin ang clip na ito. Hindi naman ito nakablock. Mas pinapanood ko ito gamit ang VPN araw-araw kahit kailan ko gusto. Tama ba yon? Wala kang problema? Problema sa Russia? Gamitin ang VPN para makapanood ka ng gusto mo? Parang sinasabi mo, mga pare, hindi sira kotse ko. Pero kailangan ko lang itulak saan man ako pumunta. Sa mga Ruso, mukhang internet na lang ang pinakamaliit nilang problema. Gaya ng nabanggit sa video kahapon, maraming kumpanyang Ruso, kabilang ang malalaki, ang nagtitiwalag ng empleyado. Pinapaiksi minsan ang trabaho sa 4 na araw kada linggo, imbes na 5. Kaya malaki ang bawas sa sahod. Madalas lampas 20%. Dahil hindi lang naman isang araw ang nawawala sa kanila. Minsan, hindi nila natatanggap ang bonus kahit naabot ng kumpanya ang target na kita o benta. Pero ngayon, hindi na naabot ng mga kumpanya ang target na yon. Kaya hindi nila nakukuha ang bonus na dapat sana ay para sa kanila. At pati na rin ang isang dagdag na araw bawat linggo. Mas lumalala pa ang ganitong uri ng pagbawas sa sahod kapag isinama mo pa ang inflation sa Russia, lalo na ang inflation sa pagkain. Ipinapakita ng chart ang buwan ng inflasyon ng pagkain sa Russia. Ngayon, lampas 10% na ito buong taon. Nitong nakaraang 2 buwan lang ito bumaba ng bahagya sa ilalim ng 10%. Pero kahit ganoon, 75% pa rin ito, kaya hindi malaki ang ibinaba. Bukod pa dyan, ito ang opisyal na sukatan. Sigurado akong hindi sinasabi ng mga Ruso ang buong katotohanan sa atin, at bukod pa dyan, ito ay pinagsama-samang sukatan. Tinitingnan nito ang buong food basket na minomonitor ng Sentral na Bangko ng Rusya
At doon kinukwenta ang inflation rate. Kung titingnan natin ang mga pagkaing madalas kainin ng mga Ruso, mas malala pa ang sitwasyon. Halimbawa, kunin ang patatas. Dahil isa ito sa pangunahing pagkain sa dieta ng mga Ruso. Sa Rusya, madalas tawagin ang patatas na ikalawang tinapay bilang palayaw. Ang Rusya ay isa sa 5 pinaka-consumer ng patatas sa mundo. Karaniwan, ang isang tao sa Rusya ay kumukonsumo ng 300 libra ng patatas, habang 100 at 50 libra lang sa Estados Unidos. Sa nakaraang 12 buwan, tumaas ng 200% ang presyo ng patatas. Ibig sabihin, tumriple ito sa loob lang ng 12 buwan. Ibig sabihin, tumriple ito sa loob lang ng 1 taon. Yan ang pinakamataas na pagtaas sa nakalipas na 23 taon. Malaking problema ito sa mga pamilya, lalo na kung bumaba ang sahod nila. Ngayon, kung tatanungin kita, ano ang dapat gawin ng gobyerno sa ganitong sitwasyon? Kailangan nilang humanap ng paraan para mapagaan ang dinaranas ng mga karaniwang Ruso. Bago mo sagutin yan, gusto ko lang magbahagi ng isang biro na naging napaka-popular ngayon sa lipunang Ruso. Paraan ito ng pagtawa nila sa sarili. Inihahambing ng mga Ruso ang militar ng Russia sa amang Lasengo. Isang araw, umuwi ang amang Lasengo at sinabi niya sa anak niya, "Anak, tumataas na ang presyo ng alak. Nagpatong lang ng bagong buwis ang gobyerno." Kaya sabi ng anak, "Ay talaga? Ibig sabihin ba niyan, babawasan mo na ang pag-inom mo?" "Ha?" Sabi ng tatay, "Hindi, ikaw ang magbabawas ng kain." Ayan, ganyan ang sitwasyon na kinakaharap ng mga mamamayang Ruso ngayon. Ayon sa bagong inilabas na 2,000 at 26 na badyet ng Rusya, tataas ang mga buwis para sa mga mamamayan. Hindi mapupunta sa mga Ruso ang perang yan, kundi sa militar ng Rusya. Malaking halaga ito, 40% ng badyet ng gobyerno ay ilalaan sa depensa at panloob na seguridad. Ayaw ni Putin na magpunta ang mga nagugutom na Ruso sa Kremlin at pabagsakin ng gobyerno. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Kinukuha pa ni Putin ang pera mula sa mga mahahalagang bagay dahil hindi na kumikita ng malaki ang gobyerno. Kaya pati mga bagay tulad ng gamot ay nababawasan na rin. Mabilis lumalala ang kalagayan ng industriya ng kalusugan sa Rusya. Kaya maari silang humarap agad sa matinding krisis sa kalusugan. Kulang ang mga doktor sa pampublikong ospital. Walang sapat na pera si Putin sa budget para bigyan ng makatarungang sahod ang mga doktor. Mas pinipili ng mga doktor ang pribadong klinika kaysa pampublikong ospital. Para masolusyonan ito, ayaw ni Putin magdagdag ng pondo sa pampublikong sektor. Ipinagbawal niya sa mga doktor ang magtrabaho sa pribadong klinika, maliban kung nagtatrabaho rin sila sa pampublikong klinika. Nagsisimula na akong makaramdam ng isang pattern. Tuwing may problema si Putin, palagi niyang sagot ay ipagbawal na lang ang isang bagay na ayaw niya, pero hindi niya kayang ipagbawal ang basura. Hindi ito analogy. Nangyayari ito mismo sa Russia. Maaaring magkaroon ng pagbagsak ng basura. 30 iba't ibang rehiyon sa Russia ang nahaharap sa kakulangan ng tapunan ng basura. Dapat napalitan na ang mga tapunang ito noong 2019, pero naging abala si Putin sa pag-iipon ng pondo para sa digmaan. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin silang bagong tapunan ng basura na dapat sana'y itinayo 6 na taon na ang nakalipas. At ngayon, ang mga rehiyon ng Russia ay binabaha na ng basura sa mga kalsada. Sayang, hindi madaling ipagbawal ni Putin ang basura. Pero hindi rin sigurado. Baka bukas na video ay tungkol dyan. Pero hanggang dito na lang muna. Iyan lang meron ako. Kung di ka pa subscribed, pindutin ang subscribe button para matulungan kaming maabot ang 2 milyong subscribers ngayong taon.